Ayan, so isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, my eternal families. So, musta po muli kayo? Grabe ano, ang bilis ng araw po ano, mga kapatid. So, before we pray once again, let us invite the Holy Spirit in our midst. Let us sing, mga kapatid. Let us worship God with our praise and worship po sa Kanya. Hallelujah. Let's invite, nasamahan po tayo ng banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing first. Hallelujah. Praise Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come down. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall down. I need your anointing, come down. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, bring me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. Worship you, Spirit and in truth. Fill us, Lord God, oh Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall down. I need your anointing, come down. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall down. I need your anointing, come down. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. Worship you, Spirit and in truth. Feel for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. Worship you, Spirit and
closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Worship you, Spirit and in truth. Worship you, Spirit and in truth. I worship you, Spirit and in truth. Hallelujah. 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 Come on, church, let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Abba Father, thank you so much once again, Lord, for this wonderful morning. Once again, you have given us. Thank you for the life. Thank you for the wake up, Panginoon. Yung pagkising namin sa umaga, Panginoon. At muli, Panginoon, kami nagpapasalamat at kami po'y malayang magpuri po sa inyo. Magpasalamat, Panginoon. Sumamba sa inyo araw-araw, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ng aming mga kapatiran na naririto, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na sumasamba, nagpupuri, naglilingkod sa inyo, Panginoon, nagpapalalim, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin simula nung kami po ay nakipag-isa sa inyo. Salamat po sa inyong pangako, Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu, Panginoon. Nalangin po kami, Panginoon, na patuloy na kami po'y samahan ng banal na Espiritu, Panginoon, kanyang kapangyarihan ng kumilos, dumaloy sa amin, Panginoon, upang maunawaan namin, tanggapin namin ang inyong salita, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat po, Ama. Forgive us, Lord. Cleanse us, Lord, as we forgive those who sin against us, Lord, Father God. Linisin niyo po kami, Panginoon. Gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng muli ng inyong pagpapala, pagtuturo, pagtutuwid ng inyong instruction, Panginoon, sa amin, ng inyong mga alituntunin, instruction sa amin ngayon sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu na siya naming katulong, Panginoon, habang Panginoon, ikaw po ay hinihintay po namin. Maraming salamat po at gamitin niyo muli ang iyong lingkod, Panginoon, bilang inyong mouthpiece, Panginoon. Ikaw ang siyang makita, Panginoon, maitaas, maitanghal. Tanging ikaw lamang, Panginoong Hesus. Wala nang iba. Sa tulong ng banal na Espiritu. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ng inyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kumusta po kayo, mga kapatid? So again, this is my second day of sharing our devotion. So hindi na po tayo lalayo, kaya nga po ang tinuro po sa atin, hindi tayo maubusan ng preaching, dahil nga po meron po tayong day and night devotion. So ang atin pong pag-uusapan, pag-aaralan po ngayon, of course, to continue yesterday, yung pong sa Ephesians 4, from chapter 4 verse 17 hanggang po yan, hanggang 32 po yan, so basahin lang po natin yung atin pong teksto na pagbulay-bulayan po sa ngayon. Diyan po sa verse 30, sabi po niya diyan, huwag niyong bigyan ng sama ng loob ang Holy Spirit. Siya ang tatak ng Diyos sa inyo at ang patunay na maliligtas kayo sa araw na tinakda ng Diyos. So again, so this is Paul is talking here, again sa ating Ephesian church, yung kanyang sinabi rito, yung bagong buhay kay Christ, yung pong konteksto po niyan, yung chapter 4 na yan, yung verse 17 hanggang 32. So bigyan lang po natin ng emphasis yung verse 30 nga po. So paano po nga po ba nag-grieve yung banal na espiritu? So binigyan ko po ng title ito na yung grieving the Holy Spirit.
So, paano po nga ba? Paano nga po ba nag-grade? Ibig sabihin ay nabibigyan ng kalungkutan, nalulungkot ang banal na espiritu, or shall we say, lumalayo ang banal na espiritu sa atin. Paano po ba? Sabi po dyan, no, nangyayari na lumalayo yung banal na espiritu sa atin pag yung pong sa ating ginagawa, sa ating aksyon. Ano po? Bigyan lang po natin, 3 punto lang ang pag-uusapan natin, mga kapatid. Again, 3 punto lang lagi po ang pag-uusapan natin. So, ano po ba? Una ang pag-usapan natin, ano po ba ang importansya ng banal na espiritu sa atin? Ano po ba ang binibigay? Ano po ba ang banal na espiritu? Ano ang binibigay sa atin? Di ba? Sabi ni Paul, wag nyo daw i-grave. Sabi niya, wag nyo bigyan ng sama ng loob. So, paano ba natin bigyan ng sama ng loob ang isang tao? Halimbawa sa atin, di ba? Usually, nabibigyan ng sama ng loob tayo yung ginagawa tayo ng ayaw niya. Tama po? So, pero bago yun, yung pag-usapan nga po natin, ano nga ba yung impact, what I mean is importansya ng banal na espiritu sa atin. So the Holy Spirit is our comforter, sabi, and guide, di ba? He empowers us to live out our faith. Yun po yun. So pag-usapan lang po natin ito, simple lang, ano po. So sabi nga po diyan sa John 14:26, no? Ito nga po yung sinabi ng Panginoong Hesus. Jesus promises that Holy Spirit will teach us all things and reminds us of His words. O, di ba? So, ibig sabihin, sabi niya po dyan, nung umalis ang ating Panginoong Hesus, nung umakyat siya sa langit, ito ang pinangako niya sa atin. Ipinangako niya sa mga niyang disciples, na sa atin naman, we claim it right now, na ibibigay niya yung banal niyang espiritu sa atin, na siyang ating comforter, sabi niya, ang ating helper, ang ating guide. Sabi niya pong ganyan, no? At siya yung magtuturo sa atin. Ipapaalala niya sa atin yung mga natututunan natin, yung pagbabasa natin ng salita niya, yung tinuturo niya, no? Hindi na natin nakita ang Panginoong Hesus. So this time, through the Bible, so tinuturuan tayo, no? Tinuturuan tayo ng Bible sa pagbabasa natin, and then with the help also of our mentors, no? Ng ating mga pastors, no? Tinuturo sa atin yung salita ng ating Panginoong Hesus. At sa pagtuturo niya, nasa atin yung banal na espiritu habang tinuturo niya ito. So, natututo tayo doon, and ang banal na espiritu ngayon, kung tayo naman na yung magtuturo, ipapaalala niya sa atin ito. Ipapaalala niya. So, that's the importance, sabi niya gano'n, of the Holy Spirit. Na kailangan na sinabi ni Paul na huwag niyong bigyan ng kasi ayan yung tatak, sabi ni Paul hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, yan ang makita sa atin. Kasi pag wala ang banal na espiritu sa atin sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, no? I don't know, no? We don't know yet. So, according to yung sinabi niya, kailangan talaga, kasi yun ang tatak, yun ang seal, na tayo nga ang kanyang pinili, tinawag, no? Dahil doon nasa atin. So parang yun ang titignan niya pag nasa atin yung banal na espiritu, yung tatak na yun. So that will be our seal na tayo nga po ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Amen po? Amen. Okay po. So yun po yung importansya. So pangalawang punto, no? Our actions, ito na po yun, matters graving the Holy Spirit. Our actions matter graving the Holy Spirit. Ibig sabihin po, acting contrary to the nature of the Holy Spirit, no, ay nagi-grave natin. So, nabibigyan natin ng sama ng loob. So, remember yung turo ni Pastora, si Sister Bing, no? Yung turo niya na di po ba yung sa Galatians 5:19 hanggang dun sa 21 nga po, no?
yung opposite ng ng fruit of the Holy Spirit. Yung kabaliktaran po nung love, peace, joy, patience, tenderness, kindness, and self-control dun sa Galatians, no? Pag ginawa mo yun, sabi niya doon, yun po yung lumalayo ang banal na espiritu sa atin. Sabi niya dyan sa 31 and 32 ng verse 4 ng chapter 4 ng Ephesians, sabi niya, si Paul doon urges us to rid ourselves of bitterness, rage, and malice. Sabi niya po dyan, di po ba? Basahin po natin. Sabi niya po dyan sa Tagalog, no? So 31, 32, alisin nyo ang lahat ng hinanakit, galit, pag-away-away, mga sigawan, paninira, at huwag niyong saktan ang damdamin ng kapwa niyo. No? So, you see, so, yung mga bagay na yun, pag ginawa, nasa atin yun, yung galit, na opposite ng love, di ba? Yung pag-aaway-away, opposite ng peace, mga sigawan, no? Yung galit, paninira, no? Peace yan, opposite ng peace yan. At wag niyong saktan ang damdamin ng kapwa, yung love, di ba? Pag-ibig, di ba? Yung opposite po nun. Di ba? Pag mahal mo, bakit mo sasaktan? Mahal mo eh. Di ba? So once na ito yung ginagawa natin, we are grieving the Holy Spirit. Now yung sabi ni nung emphasize niya yung kanyang revelation si Sister Minerva, yung bang makamundo. Okay, in short, yung mga makamundong pamumuhay, yun yung naglalayo sa atin sa banal na espiritu. Yun yung nagbibigay ng sama ng loob, lumalayo sa atin ang banal na espiritu. Di ba? Oh, sabi niya diyan, our conduct reflects our relationship with the Spirit and can either draw us closer to Him or push us away. So, in short, yung makamundong pamumuhay na yan, pag may gana ka pa dyan, yung banal na espiritu na nasa sayo, so imbis na maalala mo yung mga salita niya, makakalimutan mo. Kasi bumabalik ka. Kaya ang sabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world. Diba? Kasi nga, pag you conform it again, yun, ang banal na espiritu na nasa sa atin na hindi yan matatanggal because this is the temple of the Holy Spirit, itong katuan natin. Pero kung ginagawa natin ay mga makamundong bagay sa buhay natin, kaya we check ourselves, kung ganun po tayo, so we are grieving the Holy Spirit. Amen po? So, pangatlong punto, yung living in unity. So, when we live in unity, we are sealed by the Holy Spirit, sabi niya doon. Signifying our belongingness to God. So, ibig sabihin, pag nakita sa atin, tayo naman na pala yung pagkakaisa natin, ibig sabihin yan, iisa yung espiritu natin. Di ba? Pag nakita sa atin yon in unity, sabi niya, yun yung pagpapakita na silyado tayo na may tatak tayo ng banal na espiritu. So, dun sa Ephesians 4 verse 3, basahin natin. Sabi niya po dyan, di ba? Sabi niya, gawin nyo ang best nyo para hindi mawala ang unity na binigay ng Holy Spirit sa tulong ng kapayapaan na naglalapit sa inyo sa isa't isa. So, ibig sabihin, pag meron tayo nung yung kaisipang yung nagpapahiwalay, no? Amen? Wala sa atin ang banal na espiritu, lumalayo siya sa atin. Because, naturally, ang banal na espiritu ay nagpapa-unite. Amen po? So, we should live in unity because this is the seal. Sabi niya, tatak ito ng banal na espiritu, signifying our belongingness to God. Amen po? Naunawaan po natin. So, pag meron pong pagkakaisa na nakikita natin sa ating kawan, ating family, so ibig sabihin, ang banal na espiritu nasa atin. Pero once na ang isa sa atin ay siyang yung nagpapalayo, nagbibigay ng division. So, pag ganon, again, we are grieving the Holy Spirit. Sabihin, lumalayo siya. Imbis na lumalapit, drawing closer, lumalayo ang banal na espiritu sa atin. So, amen po? So, naunawaan po natin. So, wag po nating bigyan, ng sama ng loob ang banal na espiritu.
Sapagkat ito nga po yung tatak na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus bilang pakikiisa sa Kanya. Ito yung pangako nga na ibinigay sa atin. Without the Holy Spirit, mga kapatid, without the Holy Spirit, hindi natin malalakaran yung tinatawag na peace with God. Kasi sinasabi ni Pastora lagi yung peace, may peace with God na tayo eh. Meron na tayong peace, kasi nagkaroon tayo ng peace because we have peace in God. No? Ibig sabihin, we have that Holy Spirit in us. So, hindi tayo magulong tao, hindi tayo magulo. No, we are always at peace. Shalom tayo, no? Laging pag sinabi mong shalom, sinabi ni Bishop Harlia, no? Yung distraction of yung sinasabi niya, dinidistract yung distraction ng ano yan, yung mga pag-aaway-away, ibig sabihin nasa atin ang kapayapaan talaga. No? Pag mayroong kang problema, dahil nasa iyo ang banal na espiritu, madali para sa iyo na makontrol ito dahil nasa iyo nga ang banal na espiritu. So we should not grave the Holy Spirit, mga kapatid. We should live according to our faith, of course, according to the Spirit, yung bagay na hindi na nakikita. Hindi na tayo nabubuhay ayon sa laman, kundi ayon nga sa Espiritu. We are already born again. Na-born again na po tayo. Living by the Spirit na tayo. So, iba na nga tayo. So, one time, nagkakaroon tayo ng ganon, kaya nga, we should pray. We should always pray. Now, kung alam nyo, mapapansin nyo na nag-grave nyo na siya, parang minsan, nakakalimutan nyo ng manalangin, hindi nyo napapansin yun. Kaya nga, yan ang sabi ng ating Panginoong Hesus eh. The flesh is weak, but the spirit is willing. So we should pray always, no? Para hindi tayo matempt, matukso na gumawa ng hindi na ayon sa ating Panginoong Hesus. Amen po. So again, yun lang po yung ating pag-aaralan, mga kapatid. Diyan po sa ating chapter 4 verse 17 to 32, no? So doon lang po tayo, hindi na po natin nilayo. So para nang sa gayon, we know ang 30 minutes ay very short lang po yan. Ano po? So again, we should not grave the Holy Spirit in us. Let us live according to the Spirit, according to the truth of our Lord Jesus Christ, no? Para hindi po natin mapagtampo, hindi lumayo ang banal na espiritu sa atin. So kailangan nating mamuhay, no? Ayon sa espiritu nga po. Hindi po ayon sa flesh na. Dahil na ito, nandito lang ito. Yung itong katawan natin, pansamantala, this time. Amen po? So shall we pray? Hallelujah, hallelujah. Abba Father, thank you so much once again for your reminder, for your word this time, Panginoon. Salamat po. At salamat sa buhay ng mga kapatiran na naririto, Panginoon. I pray, Lord God, we pray in Jesus' name, Panginoon, in the mighty name of your Son, our Lord Jesus Christ, Panginoon, na hindi nga po namin dapat bigyan ng sama ng loob ang banal na Espiritu. We should not grave the Holy Spirit, Panginoon, na siyang tatak na ibinigay mo sa amin until the coming of our Lord Jesus Christ, Panginoon. Ito ang magiging seal, Lord God, that kami nga po ang pinili mo, kami nga po ang tinawag mo, Panginoon, upang gamitin mo ng daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon, upang madala namin ang iba sa iyong paanan, Lord God. And we pray, Lord God, na gamitin mo ang bawat isa upang maibahagi namin, ma-share namin ang magandang balita mo, Panginoon. Because this is your message sa amin. We just share, Lord God, your message of salvation, Panginoon, at kayo na po ang bahala. At patuloy, Panginoon, na ang tumulong sa amin, ang banal na Espiritu, Panginoon, at patuloy siyang i-anoint, Panginoon. Anoint us with the Holy Spirit, Lord God, that will help us, Lord, to do your will, Father God. Maraming salamat po. Without the Holy Spirit, we cannot do this alone, Panginoon. Kailangan namin because this is your promise. At tinatanggap namin ang promise na ito. Thank you so much, Lord. And we give you back all the honor, glory, and full of thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. Shalom, mga kapatid.
God bless you all and see you once again on Sunday. Itong katapusan. Kita-kita ulit tayo. And shalom kay double shalom kay Pastora Freda. Sis, God bless you there and your family. Just wait, yung sinabi mo, wait lang tayo. Wait lang. Diba? Matuto tayong maghintay, wait. Kasi doon nga po yung faith natin, no? We are not living by we are not living by our own strength, but we live by faith. Diba? So, matuto tayong maghintay. Nandun yung magtiwala, maghintay until ibigay ng Panginoon. So, yun. Masusukat yung faith natin doon. So, thank you very much once again sa inyong lahat, mga kapatid. Magpatuloy po tayo. See you once again. Sana live na lang. Mas maganda kung live. No? So, nakikita ko sa 26 minutes na. Meron pa akong 4 minutes. So, live. Dapat, gusto ko rin yung live sana. So, lagi tayong nag-uusap. No? So, continue to pray for us. Lahat po ng ating mga natin, yung ministry ng intercession, prayer of intercession, continue po yan mga kapatid. And lahat po ng mga gawain po natin. So, God bless you all and see you around. God bless.